Hello guys, good afternoon. May pasok ako today. Nag-work ako kahapon. At meron tayong 3 shifts na gagawin for this week. At straight ko yun siyang itatapusin kasi naggaling tayo sa bakasyon. At ngayon ay lunch dinner ko bago pumasok. At nanonood lang ako ng mga YouTuber na nasa Amerika. Sila si Ma'am Joy of Mia, which is siya talaga yung fina-follow ko since nasa Dubai pa ako. Ito tong Team Alestante. Yan sila ma'am na taga Tennessee, Alabama. Lagi ko rin pinapanood yung family vlog nila. Tapos marami pa akong pinapanood ng mga YouTuber na Filipino nurse na nasa US. Yan sila Sir Mogo Marbs, yung Andrea Jedge na couple at family oriented na palabas na YouTube pala. And sila Sir Ronald ng California, yung Team Guzman family. And share ko lang ulit kasi last time nakausap ko si nurse photographer sa podcast niya. So abangan niyo yun. Yehey. Showing yata premiere sa September 12. So support niyo ako dun guys. At magpapasalamat lang din ako sa mga bagong subscriber na nagsusubscribe sa channel namin, na nag-help mag-grow yung channel namin. Guys, hindi ako sanay manghingi ng favor talaga tungkol sa YouTube ko. Pero please, if nanonood kayo na hindi pa kayo nakasubscribe, please naman, subscribe naman kayo sa channel ko. Help me out at yung family ko na maka 1,000 subscriber tayo for this year. Kasi doon, yun yung mga makaka-help sa atin at makaka-inspire pa sa paggawa natin ng Buhay America vlog, tas yung USRN journey. And mabanggit ko lang din, mga coming days, gagawa ako ng YouTube video about safety dito sa place ko, dito sa Baltimore County, Baltimore, downtown. Yung mga steps na ginagawa namin kung paano kami maging safe. Kasi marami akong nababasa at napapanood din further questions sa Lefora group na natatakot sila na mag-migrate dito sa Amerika dahil sa safety concern. So, i-discuss natin yun kung ano yung mga hakbang namin ng family ko na ginagawa namin para ma-avoid yung mga ganong issues sa safety natin. Especially sa yung may mga anak na nag-aaral na mga high school, elementary. Pag-usapan natin din yun about may mga preventions na dapat nating ma-aware at ano yung mga dapat na steps bilang magulang na gawin natin para sa mga anak natin. O sige guys, magpe-prepare na ako for work. Guys, nandito ako ngayon sa isang walking trail, park, Honeygo Park, dito sa may side ng Maryland, sa Baltimore County, para mag-walking kasi wala lang, parang gusto ko lang ma-rejuvenate. Saka maganda yung weather ngayon, hindi siya ganon kainit at ganon kalamig, so acceptable siya, much parang acceptable or mas cool yung feeling pag naglakad ka, mag-walking ka. Kasi mo yun guys, kailangan ko na energy and I need something na mag-exercise kasi lumalakad na talaga ako ng grabe. Nalata naman. Pero mamaya habang naglalakad tayo, we'll discuss something about safety dito sa lugar namin. Lalo na particular na rin dito sa Maryland at sa Amerika. Sa pang masishare ko lang sa inyo if pa yung mga steps or points na ginagawa ko para tungkol sa safety is yung updated ako sa news sa area namin. Yung mga local news outlet dito, pina-follow ko sila sa TikTok, pina-follow ko sila sa Facebook, at sa TV namin meron kaming local channel na nakasubaybay din dun sa mga
TV news events na nakalink sa lugar namin. So, isa din sa mga steps, dun malalaman ko din kung, kasi dito sa Maryland, 4 season siya. So, dun ina-update nila kung may snow na ba or umuulan ba, at kung kailan kung may mga bata ba may pasok or wala. So, that's a good point na maging updated kayo sa news event na sa area ninyo. And second is, meron akong dinownload na app. Bago pa ako pumunta dito sa US, nalaman ko na siya. Ang pangalan niya sa app is Spot Crime. Ito, nandito yan siya. Nilagay ko siya dito. Spot Crime. So, para malaman nyo kung yung area na pupuntahan ninyo, ilalagay nyo lang yung zip code, yung address, at makikita nyo na kung ilang, may mga event ba doon na may robbery, may shooting, may arrest, ganon. Ina-update yun sa sa pamamagitan ng yung mga call sa 911. Nare-refresh siya every 2 days. So, you will be alerted yung area mo ba, safe ba yun. Sa pag-check mo lang sa app na yun. Naging helpful siya sa akin kasi nung time na naghahanap kami ng apartment, tinitingnan ko yung address ng mga apartments community na ino-offer sa amin, na iniikutan namin kung marami ba tong mga calls sa burglary, sa mga crimes around the area. So, nung nalaman ko yung side ng apartment namin na wala, less than or few times lang naman na merong mga calls for crime, doon na namin pinili na namin yung place namin. One thing din na ma-share ko pa is that yung kapag ang cellphone na pinili nyo, pagpunta nyo dito sa US is Apple products or iPhones, meron siyang meron siyang app or something na settings na po pwede yung family mo is makakonect sa isa't isa. For instance, yung sinasabi na Find My. So, doon, i-connect niyo yung mga gadgets nyo ng family mo at i-accept ng family mo yung malalaman niyo yung locations ng gadgets na yon. Nangyari, kwento ko lang, kasi nung dati si Rafa, naiwan niya yung AirPods niya. So, nahanap namin siya sa store na pag-iwanan niya sa pamamagitan ng Find My. Tapos, yung Find My na yon na items ng app, settings or isa sa mga applications ng Apple is that if yung item na yun inawawala kahit sa bahay nyo, hindi nyo makita yung AirPods nyo, hindi nyo makita yung Apple Watch or something, may i-click ka lang doon na alert, mag-a-alarm yun hanggang sa mahanap mo siya. Tapos bibigyan ka talaga ng real-time address at locations nung Apple na nandito yung product na yun. So, maganda siya. If I will encourage you, if pag-transfer nyo dito sa US, sinasuggest ko sa inyo talaga is, kung kaya lang ba, na kung family kayo, kumuha kayo ng cellphone using Apple products. Kasi, in terms of safety, I would really recommend that kasi matagal na akong Apple user. So far, marami na ako na bigyan sa inyong points on how to provide safety. I would say pinaka-last na naisip ko so far, which is yung ginagawa namin, is yung mag-install ng CCTV camera at ring doorbell sa harap ng apartment namin kasi napaka-ano siya, sobrang secured yung pakiramdam mo na every person na dumarating sa bahay nyo, may mga taong parang nag-check, nararamdaman nila kapag may nakita sila ng ring doorbell camera. Medyo na sila, parang I would say na-intimidate na, alam mo yun, hindi naman natin alam kung sino-sino yung mga dumadaan sa harap ng bahay natin eh. Hindi natin alam kung may gagawin ba silang masama. At least meron kang proof in case na may accident or something na may mangyari. Meron kang proof na mapapakita sa police if magko-complain ka. At yung CCTV naman sa loob ng bahay is, for instance, kagaya namin, nagtatrabaho kami. Ako, night shift ako. Yung asawa ko, late na rin minsan umuwi. Yung anak namin, home alone siya. So,
para sa aming satisfactions on his safety, nakikita namin siya sa CCTV namin, sa Ring CCTV namin na, uy, si Rafa ganito, ganitong time kumain, ganitong time tapos pwede rin namin siyang kausapin through sa camera namin. And ang ano lang sa Ring camera is that kailangan mong may subscription para ma-save mo yung mga ma-playback mo ba yung mga events na nangyari na pwede mong i-check, ganun. Tapos, maganda rin sa kanya is may community, neighborhood community alert siya. So, yung mga taong nakapaligid sa inyo na they are users of Ring camera, Ring CCTV safety, security, is nag-share sila doon ng mga ng mga crime or something na issues with regards to safety, with regards to helping the community, with regards to accident. So yun, nagkakaroon ka ng idea na, uy, may ganito pala sa side na to, uy, may ganito ganyan, sa pamamagitan ng neighborhood community ng isa sa mga features ng Ring camera. So yun guys, uwi na ako kasi sunset na at kailangan na natin magpahinga din. Okay, see you, salamat. So guys, ito yung sinasabi ko na dashcam na meron ako. So ano siya guys, meron na siya, ito yung rear camera din niya na pwede mo magamit as a rear mirror niya. So tapos ito diretso na siya, papakita ko lang. And ito yung mga previous na pwede mo siyang i-review, and pwede mo rin paano ba to, like ganyan, pwede mo siyang kuhanan ng picture, pwede mo siyang, ito yung front, and yung front view, tapos ito yung dual view kung gusto mo ng dual view. At di ko alam China made to guys kaya hindi ko sure kung ano yung pangalan ng brand. Nakalimutan ko na kasi matagal na rin to Hindi ko alam kung safe ba ito if kaya magda-driving lessons kayo at mag-e-exam ka na. If tatanggapin ba yan sa DMV or sa pag-e-examan mo as a rare nakalimutan ko yung term. Rare back view mo. I don't think na po pwede siya. Comment down below kung anong masasabi nyo, masasay nyo doon. So, sige guys, uwi na ako. And always again, don't forget to like and subscribe sa channel namin dito sa Team Perez Vlog para updated din kayo sa buhay Amerika, lalo na sa mga nurses na Filipino dyan na gustong pumunta dito sa US. Ako ay nandito para tulungan kayo at tulungan kayo in terms sa mga informations na as long as makakaya ko. So, see you guys sa next vlog. Bye!